to Marshall. Welcome to Marshall. Welcome to Marshall. Welcome to Marshall. Hi guys, may magandang balita ako sa inyo na nagpapasalamat ako sa Panginoon at pinakinggan niya yung dasal ko na hindi natuloy yung baha dito sa amin. Nagbaha lang talaga yung Libakaw at saka hindi na umabot dito. Nagbaba na daw yung level ng baha doon sa sa dagat. At kaya itong nakalagay na mga pangbahay na damit, ibabalik ko sila sa Orocan. Mga pangbahay pa to na hindi naakyat doon sa taas ng bubong. Akin pa lang to lahat na mga damit. Mahirap talaga kung madaming damit, at ito naman yung second batch. Pang ano naman to, pang alis namin, mga pang ano to, halo to, mga pantalon sa asawa ko at saka sa akin. Nilagay ko dito sa maleta niya. 20 kilos lang yung malagay ditong mga damit. Ayan, titiklupin ko at ibabalik ko na siya sa sa kinunan ko dun sa Orocan ko. Tapos inaano ko pa yung akin, pinipili ko pa yung akin, tapos sinisiperate ko din na damit ng asawa ko, tapos ilalagay ko din sa damitan niya. Okay lang guys kung kahit hindi natuloy yung baha, at least madali lang naman na ibalik yung mga damit mas madami talaga yung mga damit ko. May ugali kasi ako, pag ginusto ko yung damit, bibilhin ko talaga kahit sa paningin ko lang maganda, pero hindi ko naman susuotin. Always kung sinusuot yung kinasanayan ko ng mga damit, yun yung sinusuot ko. Tapos dumadami yung yung mga damit ko. Yan yung sinuot ko na damit pagkasal ng kaibigan ko. At ayan yung sa asawa ko naman, sinisiperate ko. Sira na nga tong maleta na to maleta to ng asawa kung umalis siya, pero ngayon hindi pa siya nakaalis. Kaya ayan, nahihirapan akong na yan tiklop, tapos ilalagay ko yan sa sa tabi lang ng Orocan ko. Tapos pinababa ko na sa asawa ko yung mga iba na mga namin, mga may bag ako na yung nakalagay doon, mga ponda tsaka mga tuwalya, tapos mga mga sapin sa kama. At ito namang maliit na maleta, dito pa yung ibang mga damit ng asawa ko. At pumasok yung yung pamangkin ko, nagbalik siya ng cellphone. Ayan, inaayos ko na yan. Okay lang, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na hindi natuloy yung baha. Sa sunod, hindi na ako bibili ng mga damit na hindi ko naman susuotin, kasi kung ganitong mababa lang naman yung bahay namin, sa in case na bumaha ulit dito, mahirap mag-ayos ng damit tapos ibalik mo ulit. Nahihirapan ako, nasistress ako, hindi ko alam kung ano uunahin ko. Na-stress ako sa baha. Kung makarinig ako ng mga baha at balita sa radyo, humahanda na talaga ako niyan. Hindi ko na talaga kung ano ang uunahin ko. Ganyan talaga ako, laging handa. Ayan, binabalik ko na yung mga damit, at inaano ko pa yung mga electric pan na yan. Ibabalik ko na yung mga damit ko sa Orocan ko. Soon, kung swertihin tayo, baka makabili ng bahay, tapos may 2 grado. Yan yung hinihiling ko sa Panginoon, para hindi na ako matakot pag in case na bumaha. Hindi na ako matatakot kung saan pa kami pupunta, mag-iimpake ng mga damit. Kaya sana panalangin ko sa Panginoon, matupad ko yung mga pangarap ko. Ayaw ko ng ganito, na pag magtaas yung baha dun sa Libakaw, kailangan mo na talaga mag-impake, kasi
mabilis yung baha kasi pag dumaloy dito, ang bilis-bilis. Kaya ayaw ko ng ganito. Nasistress ako. Buti nga hindi ako buntis. Pag buntis ako baka hindi ko na talaga na talaga ako. Hindi ko na talaga alam. Sabi nga ng asawa ko, kalma lang daw ako. Siya, chill lang siya eh. Parang wala lang. At ayan, nilalagay ko na sa urukan yung mga damit niya. Kaunti lang kasi yung damit niya. Pero yung mga rice cooker, hindi ko na pinababa. Hindi ko na pinababa dito sa dun lang sabi ko. Hindi naman ginagamit dito sa in case na hindi natin alam yung panahon na umuulan at tumaas, kaunti na lang yung ilalagay natin ulit dun. Lagi natin binabantayan yung weather. Konting ulan, baha agad dito. Kaya yun lang for today's video. Sinishare ko sa inyo kung ano nangyayari sa buhay ko. I hope na andyan